And guys, welcome po muli sa aking channel, and in this video papakita ko sa inyo ang isang bagay na huwag niyong gagawin sa African talisay. Samahan niyo ako guys dahil madali lang itong video ito. As you can see, the variegated African talisay na 8 years na sa amin. Ayan, tingnan niyo naman kung gaano kaganda. Hello guys, tuwing October, ito nangyayari sa African talisay. Ewan ko lang sa iba ha, karamihan kasi ganito. Yung kala mo siyang mamamatay o kala mong patay na siya. Yan. Totally naglalagas yung mga dahon niya. Yan, ganyan na itsura niya. So guys, wag nyong bubunutin ha, kasi may mga naibenta ako. Nung nagganito yung Africa nila, binunot nila yung yung halaman. Sayang kasi buti na lang kamo nabuhay daw muli yung niya, African. Guys, delikado 'yon kasi maaring mamatay yung African kapag binunot nyo. Yan. Pakita ko din guys ito sa kapitbahay namin, ganun din ang nangyari. Ayan guys, so nag-aano siya, nawawalan siya ng mga dahon. Ayun guys, so ayun. Number 2, huwag dalasan ang paglagay ng fertilizer dahil A, maaari maglagas muli ang dahon, B, mabulok ang ugat at ikamatay pa ng halaman, C, bumagal o hindi na lumaki yung African ninyo. Ayon sa experience ko, isang beses lang sa isang buwan ako naglalagay ng fertilizer. Ayan guys, so tingnan nyo naman oh. Ang ganda pag bagong tubo. Pag bagong magpapalit siya ng dahon. Ayan oh. Number 3, huwag mong ilagay ang African talisay sa mga shaded area dahil hindi siya indoor plant. Outdoor plant ito. Kailangan niya ng full sun, hindi partial sun, para lalo siyang mag-bloom, dumami ang dahon, at lumaki na mabilis ang inyong African talisay. As you can see guys, meron siyang solar na Christmas light. Nilagyan ko siya para maganda pagkagabi. Ayan. Yung Christmas light na parang African talisay din ang korte, yung may layer. Ito itsura nun guys. Ito yun. Ayan. Ganyan. So that's it guys. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Ito'y base lang sa experience namin dahil matagal na kami nag-aalaga ng African talisay. And guys, thank you for watching and God bless everyone.